Trending ngayon ang matinding issue ng koneksyon ng ilang mambabatas sa mga malalaking kontratista ng gobyerno. Ayon sa isang investigasyon ng Philippine Center for Investigative Journalism, may ilang senador at kongresista na umano'y may kaugnayan sa mga kumpanyang humahawak ng malalaking proyekto sa infrastruktura. Kabilang na ang mga flood control projects na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Isa ito sa mga dahilan kung bakit maraming proyekto ang mabagal, substandard, at posibleng puno ng anomalya. Kabilang sa mga pinangalanan ay sina Senate President Francis Cheese Escudero, Senator Joel Villanueva, at Senator Christopher Bongo. Si Escudero ay umamin na nakatanggap siya ng 30 million pesos na donasyon mula kay Lawrence Lubiano, presidente ng Centerways Construction and Development Inc., para sa kanyang 2022 senatorial campaign. Ang kumpanyang ito ay kabilang sa 15 firm na tinukoy ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakakuha ng 20% ng flood control contracts sa buong bansa. Ayon kay Escudero, wala siyang kinalaman sa mga kontrata ng gobyerno, at idinagdag ni Lubiano na ang donasyon ay mula sa kanyang sariling pera at hindi galing sa pondo ng kumpanya. Si Villanueva naman ay tumanggap ng 20 milyon pesos mula sa New San Jose Builders Inc. para sa kanyang kampanya noong 2022. Iginiit niya na wala siyang kinalaman sa mga flood control projects at dati pa niyang inilantad ang mga irregularidad sa programang ito. Ngunit ayon sa PCI Day, may hawak ng kontrata sa gobyerno ang nasabing kumpanya sa oras na ginawa ang donasyon, isang malinaw na salungat sa pahayag ng senador. Samantala, si Senator Bongo ay konektado umano sa mga negosyo ng kanyang pamilya, ang CLTG Builders at Alfrego Builders. Itinanggi ni Go ang anumang partisipasyon dito, ngunit lumabas sa tala na ang Alfrego Builders ay may 5 proyekto sa gobyerno na umaabot sa 327 million pesos. Ang CLTG Builders naman ay walang naitalang flood control projects. Hindi lamang mga senador ang sangkot. Lumabas din sa ulat na may 15 kongresista na konektado sa mga kontratista. Kabilang dito si dating House Appropriations Committee Chair Zaldico, co-founder ng SunWest Construction and Development Corporation. Sinabi ni Ko na nag-divest na siya. Pero 2 kapatid niya ang nananatiling opisyal ng iba pang kumpanyang konektado rin sa mga proyekto ng gobyerno. May mga kongresista ring direktang namumuno sa mga construction firm tulad nina Rep. Ferdinand Beltran, Rep. Jerny Jet Nisay, Rep. Carlos Loria, at Rep. Micaela Gonzalez. Ang pamilya ng mga Revilla at iba pang political clan ay nakaugnay din sa mga kumpanyang ito na nagbubukas ng malaking tanong tungkol sa conflict of interest. Ayon kay dating UP Professor Maria F. Mendoza, nakababahala na 20% ng pambansang budget ang nawawala sa korupsyon at bribery. Kapag nangyayari ito, napipilitan ang mga kontratista na gumamit ng pinakamurang materyales at substandard na kalidad, na nagreresulta sa mga proyektong mababa ang kalidad at madaling masira. Dagdag pa niya, hindi dapat nagtatapos sa sumbong ang mga reklamo. Dapat may malinaw na proseso para papanagutin ang mga opisyal na lumalabag. Kung walang aksyon, patuloy lang na malulustay ang pera ng bayan habang nagdurusa ang taong bayan sa mabagal at palpak na serbisyo ng gobyerno.